faith in you, God, that you will never leave us and nor forsake us. We have faith in you, God, that your promises is true. You are faithful in our lives, God. Thank you, Jesus. I'll see you move. You move the mountains, and I believe. I see you do it again. You made a way, and there was no way.
Hallelujah! Bigyan po natin ng malakas sa palakpak ang ating Panginoon. You deserve glory, O Lord. Hallelujah! Purihin, Panginoon, purihin ang iyong dakilang pangalan. Ang iyong pangalang higit sa lahat ng pangalan. The name above all names, O God. Maraming pong salamat, aming Diyos. Kinikilala ka naming makapangyarihang Diyos. Ikaw ang lumikha ng lahat ng bagay. Kayo ang lumikha sa aming paligid. Kayo ang lumikha ng lahat ng may hininga. Kaya nga po ang sinasabi ng iyong kasalatan, ang lahat ng may hininga ay magpupuri sa iyo, magbibigay ng karangalan sa iyo. Everything that has breath, just praise the Lord. Hallelujah! Kaya nga po, aming Ama, mawalan naman kami ng boses. Subalit ang puso namin ay patuloy na sasamba sa iyo. Kinikilala ka naming makapangyarihang Diyos. Kinikilala ka naming Panginoon na aming Panginoon, aming tagapagligtas. At kinikilala ka namin, O Diyos, na Ikaw ay kahapon, ngayon at bukas. Kaya nga po, wala pong paglagyan ng katuwaan ang aming mga puso. Dahil binigyan mo kami ng pagkakataon na muli kang sambahin, muli kang pasalamatan, muli kang bigyan ng karangalan. Kaya nga po, Panginoon, maaring kulang po ang 1 oras, kulang ang 2 oras para kami magpasalamat sa iyo. Pero enough, O Lord, sapagkat, Panginoon, sinasabi po ninyo sa banal mong salita, banggitin lang namin ang iyong pangalan. Ang mga anghel ay magkakatuwaan doon sa langit upang bigyan ka ng karangalan at papurihan, Lord. Hallelujah. Kaya, Panginoon, nandito kami bilang iyong mga anak. Kami ay sama-samang nagbibigay ng karangalan sa iyo. Kasama po ng mga kapatid namin sa Facebook Live ngayon. Wala kaming ibang naising gawin, O Lord, kundi ikaw ay sambahin, papurihan, pasalamatan, bigyan ng karangalan. At doon, Lord, alam po namin, O God, kung saan nagkatipon ng iyong mga anak, mararanasan ng bawat isa ang iyong kaluwalhatian, karangalan. You are with us, Lord. You are with us. We welcome your presence, Lord. We welcome your presence, O God. Thank you so much, O Lord. Salamat po sa mga kapatid ko. Salamat po sa mga kapatid ko. Matagal na po naming di nakita. Pero nandito po sila, Panginoon. Salamat din po sa mga bisita namin ngayong pong umaga. By now, sila po'y bisita, pero sa mga susunod na linggo, Panginoon, sila po'y kasama na namin sumasamba sa iyo, aming Diyos. Sa mga kapatid ko po na nasa Facebook Live ngayon, hindi po sila nagkaroon ng pagkakataon na sila ay makarating physically. But then, Lord, sila ay nakatunghay ngayon upang mapakinggan ang iyong dakilang salita. Eh, pagpalain niyo po ang inyong lingkod na gagamitin ngayong pong umaga. Gamitin niyo po ang kanyang labi. Anoint her, Lord, upang ang iyong salita ay may pahayag na may kapangyarihan. Salamat po, aming Ama, at kami pong makikinig. Bubuksan namin ang aming mga tainga upang dinggin ang iyong mensahe ngayong pong umaga. Kaya muli, aming Diyos, sa iyo po namin malugod po na binabalik, Lord, ang papurit karangalan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Yan, so isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. And of course, welcome po sa ating pang-umagang panambahan. And praise God po, no? Dahil alam natin po, yung isang buong linggo natin, halos buhos po yung ulan, ang sama ng panahon. Pero praise God, dahil mas buhos po
ang biyaya ng Panginoon sa buong linggo na po na yon. And, ayan, sa mga kapatid din po natin na nakatutok po through FB Live, ayan, welcome din po mga kapatid. And of course, atin natin pong isama po sa ating pag-welcome po ang ating bisita sa umagang ito. At katulad nga ng panalangin kanina, nawa hindi lang to ngayon bisita, pero sa mga susunod po na mga araw po, hindi na po tayo magiging bisita. Kaya kung tatawagin po natin yung pangalan mo kapatid, maaari lamang po tayong tumayo para kayo po ay ating ma-recognize. So welcome po natin ang ating kapatid na si, hindi ko mabasa, Rose Ann po ba ito? Rose Ann Robles. Ayan. So welcome po kapatid. Ayan. So muli, ayan, purihin ang Panginoon sa pagkakataon na ito ng bawat isa sa atin ay naandito para magbigay po ng pasasalamat sa kabutihan at pag-iingat ng Lord sa atin sa araw-araw. Kaya nga po ang tanong kapatid, katulad na ng awitin, binigo ka na ba ng Panginoon? Does God, di ba, fail you? Sa mga pagkakataon ba na wala tayong isasaing? Kabiguan ba yun na pinaparanas ng Panginoon? Sa mga estudyante, pag na-fail po tayo sa exam, binigo din po ba tayo ng Panginoon doon? Kasi nanalangin naman po tayo na tayo po ay makapasa sa ating exam. Yan, sa mga single na hanggang ngayon nag-aantay, wala pa rin. Binibigo ba tayo ng Panginoon sa ilang taon na pag-aantay? Or sa mga mag-asawa po na matagal na din na nagpipray na magkaroon ng anak, kabiguan ba yun ng Panginoon para sa atin? So sa lahat po ba ng mga negative or mga hindi po mga magagandang naranasan natin, pinapakita ba ng Diyos na, failure po ba siya sa buhay natin, sa mga nararanasan natin? Or papalitan natin yung tanong, pointing naman po sa atin. Tayo ba ay binibigo ang Panginoon? Or binibigo ba natin ang mga Panginoon, na sa bawat mga hindi magagandang pagkakataon or nararanasan natin, binibigo natin na ibigay ang tiwala sa Kanya. Sa oras na tayo may inaantay, or mga due date na hindi kumbaga, parang, Lord, kailangan ko na ngayon. Pero nawawala po ba yung ating pagtitiwala na ang Lord ay kayang mag-provide ng pangangailangan mo? Na hanggang ngayon po ba, ayan, nandun pa rin, na minsan nasisisi pa natin ang Lord sa ating mga nararanasan. Kabiguan din po ba yun ang ginagawa natin sa Panginoon? Ang nais ng Panginoon sa atin ay magtiwala sa Kanya. Dahil nga po, di ba, hindi nga po sinungaling ang ating Diyos. Siya po ay tapat na Diyos na tumutugon po, sumasagot, at nagbibigay po talaga ng Kanyang mga pangako sa bawat isa sa atin. The Lord sees po your heart. The Lord sees po everything na nararanasan po natin. At hindi po tayo kayang biguin ng ating Panginoon. Dahil pinakita niya na po yan sa krus po, ng lahat ng kabiguan mo kapatid, lahat ng mga nararanasan mo kapatid, tinapos na po yan ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga po, naniniwala ka pa this time na ikaw ay hindi bigo sa lahat ng nararanasan mo, kundi ikaw ay mananagumpay. Okay, malakas naman na palakpak dyan para sa ating Panginoon. Kaya nga po, siya po ay karapat-dapat na makatanggap po ng ating mga papuri, ng ating parangal, even po sa mga pinagkakatiwala niya po sa atin. Hindi lang po kanina sa ating awitin, even kapatid, sa sobre po at sa nilagay mo po dyan, alam ko na karapat-dapat ang Panginoon na makatanggap ng papuri na yan. Kaya let's be excited po na maghulog po sa ating mga basket po ng ating mga kaloob. Of course, lakipan ng ngiti at lagyan po ng puso po sa ating pagkakaloob. Sige po, tayo po magkaloob sa Panginoon. Oh,
all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running out, is running out to me. Your goodness is running out, is running out to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, is running out to me. Your goodness is running out, is running out to me. Your goodness is running out, is running out to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, is running out to me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of Tumayo po tayong lahat. Tunay nga, Panginoon, na you are worthy of our praise. At sa pamamagitan ng ating pagbibigay, isa itong kaparaanan para tayo magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Manalangin po tayo. Father, O God, in Jesus' name, we praise and thank you, Father, O God. Salamat sa opportunity, Panginoon, na naririto kami sa iyong harapan. Muli kami nagpapakumbaba, O God, humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, O God. Lord, alam namin na hindi ka namin kayang lampasan, Panginoon, ang iyong kalooban, Panginoon, ang lagi lamang naming hiling, O God, maging karapat dapat nawa kami sa iyong harapan, Panginoon. At sa mga bagay na iyong kaloob, Panginoon, namang nararapat naming ibalik sa iyo ng may kagalakan, Panginoon. Dalangin ko, Lord, ang bawat isang naghulog dito sa mga buslo na ito, nawa, O God, lalo mo silang pagpalain. Buksan mo mga pintana at mga pintuan upang sila, Panginoon, ay maranasan ng iyong kabutihan, O God. Your goodness, O God, ang tangi lamang namin, Panginoong, aasahan, Panginoon. For you are good all the time, O God. At sa mga kulang pa, O God, ng opportunity, bigyan mo sila ng chances, O God, upang sila man, O God, ay makapaghandog pa rin at maging kabahagi sa iyong ubasan, Panginoon. Sa mga taong hahawak, Panginoon, mga humahayo, Lord, use them mightily, O God. Lalo mo pong pag-alabin ng kanilang mga puso, O God, upang ang ganitong gawain ay aming tangkiligin, itaas, at sa pamamagitan nito, maparangalan ka namin sa aming mga buhay, O God. With all the glory, with all the praises and thanksgiving, O God. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Hello. So thank you po sa bawat isa po na nagbalik ng kanilang kalab sa Panginoon, and kay Sister Tina po sa prayer ng ating tithes and offering. So dako po tayo ngayon sa ating mga announcement po. Ayan, para po sa ating seminar mamaya po, yung ating BPI, Biblical Principles of Interpretation po, after AM service po, ay after ng lunch po, 1 to 3:30 po, doon po sa ating center po. And
Paalala din po, dahil na nga last Sunday na, next week po, ay August na. Ang bilis ng panahon, ano? So, ang ating Don't Watch Prayer po ay sa August 3 po yan. First Saturday ng August po. So, online lamang po tayo mga kapatid. And of course, we are inviting all po, no, na nawa, kayo po ay amin din pong makasama. Dahil nga po, online lamang po yung ating Don't Watch po. So, 5 a.m. po, nagsisimula ang ating gawain po. And, of course, may breaking of bread din po tayo doon. So, kung mga nais nyo pong mag-join, mag-prepare lamang po tayo ng bread at ng ating juice din po. And sa mga kabataan din naman po, yung first and second Saturday po ng buwan ng August po, ang youth worship service ng 8:30 hanggang 11 a.m. po doon sa ating center din po. At para po sa mga beneficiaries po ng ating tanglaw sa kabataan po, ayan, mamaya po may meeting po kayo with Sister Edna po. So after po nito, puntahan nyo na lamang po si Sister Edna. And ayan, mga pasilip lamang po dahil August na, next month po. Ito po ay celebration ng youth and YA po. So may malaking pasabog po ang youth and YA next month. So nawa po kayo po ay aming makasama din po for this celebration. So may registration po tayo doon, no? So alamin na lang natin kung ano po yung mga activities na po na yon. And this time po, dahil nga po tayo ay nasa last Sunday po ng ating gawain or ng buwan na ito, meron po tayong second collection po, yung ating Bentimo mission ko. So tinatawagan ko na po yung ating kapatid po na si Brother Glenn po para mag-exhort po sa ating Bentimo. Magandang umaga po sa atin lahat. Tayo po ay huwag mag-atubili na ating suportahan ang mga humahayo upang ihayag ang salita ng Diyos. Dahil ang Diyos po ang nagbigay sa atin ng kakayahan upang tayo ay magkaroon ng mga tinatangkilik. Siya ang nagbigay ng lakas upang magkaroon tayo ng kayamanan. Sabi sa Lumang Tipan, Deuteronomio 8:18, pero alalahanin ninyo na ang Panginoon na inyong Diyos ang nagbigay sa inyo ng kakayahan upang magkaroon kayo ng kayamanan. O sa ibang salin, nagbigay sa inyo ng kalakasan upang kayo ay yumaman. Pero hindi po lamang ang kayamanan ito pang sarili natin. Gamitin natin ito sa ikalalaganap ng kanyang salita. Kaya mga kapatid, di ko po kayo pinupursigi na magbigay kayo. Yun sa kalooban lamang ninyo. Kung kayo ay pinapatnubayan ng Diyos sa araw-araw, yun sinasabi kong wala tayong kakayahan na hindi suportahan. Na ipalaganap ang salita ng Diyos, ipakilala ang Panginoong Hesus at ang kanyang mga salita ay ibahagi din doon sa kanyang mga pinili. Manalangin po tayo saglit. Hallelujah, Lord, ang mga makapangyarihan. Salamat po sa kabutihan mo, Ama, at binigyan mo ang bawat isa ng kakayahang magbahagi ng iyong salita. Humahayo sila saan mo man sila dalhin. Salamat din po doon sa mga kapatid namin na binahaginan mo ng kakayahang makapagbigay upang makasuporta sa mga misyon na kanilang pinupuntahan. Ama, sa iyo lamang po namin ipinagkakatiwala ang lahat ng ito. Ingatan mo po lahat ng mga ginagamit mo sa misyon, sa pag-abot sa mga anak mong nais mong makarinig ng iyong mga salita. Nais mong makapiling sa pagbabalik mo. Ama, salamat po sa kabutihan mo. Ito lamang po ang aming panalangin na may pasasalamat dahil binibigyan mo ng kalakasan ang bawat isa na iyong pinili. Sa iyo po ang kapurihan sa pangalan ng Panginoong Hesus na aming Panginoong tagapagligtas kasama ng banal mong Espiritu Santo. Amen. Shaking together, wrong
sound. Ayan. Good morning po. Nako po. Ay, off natin to. Take 2 po. Good morning, mga kapatid. Ayan, napaka-sweet naman ng morning. And thank you God sa atin pong alam niyo po, yung pong 20 mo mission ko pala, di ba? Yung ating, ang tawag nito, efforts to, yung para sa outreaches po natin, nung nasa Bible school po ako, kinukwento ko siya, finiflex ko siya sa mga classmates ko tsaka sa mga prof ko. Doon sa prof ko sa internship, Tapos natatawa ako kasi, yung pala pong prof ko, si Pastor Philip Corba, pastor, siya po pala yung proponent ng 20 mo mission ko. So, it's good to hear na sabi niya, nakakatuwa, na pinagpapatuloy pala na many years ago, pre-post niya to doon sa leadership, and then ginagawa pa rin pala ng mga churches. So, very important na ito talaga, kasi minsan po, yung mission, hindi nabibigyan talaga ng budget ng church. Hindi naman sa hindi po ito mahalaga, pero marami kasing expenses, maraming gastusin. So, ito pong efforts natin na ginagawa, it's a good way to extend yung pong tulong po natin, yung pong ating ministry sa outreaches. So praise God po kasi napaalalahanan po tayong lahat. Every last Sunday of the month. So sana hindi lang daw 20 yung ating ino-offer. So, yan. Good morning po ulit at tingnan natin kung gumagana yung ating Gumana ba? Ayan, ang pag-uusapan po natin for this morning ay about sa relationship. So, kung kayo po ay uma-attend ng midweek service, na-discuss po natin yung part 1 nitong sermon na ito. So, part 2 na pala to and last na rin ng atin pong pinag-uusapan on relationship. Yan, pink na yan. Thank you kay Johanna. Pastor, mga 4 hours yung tulog namin. Hindi ba? Ayan. So, it's all about relationship. And kung naka-attend po kayo ng devotion early in the morning kanina, doon sa atin pong pinag-usapan as a group, yan din po yung ating tinalakay, relationship. Ito po yung dapat na ating pag-usapan. Kasi sa age po ngayon, marami na pong iba-ibang sources, AI na nga ang uso po ngayon, Instead na, sometimes nga medyo parang ang hirap na ngayon kasi instead na mag-isip ka, itatanong mo na lang kay AI, di ba? Siya na yung kausap mo lagi. Pero as Christians, alam po natin, hindi po dapat ngayon. Ano po dapat ang ating basis sa lahat po ng ating mga problema sa buhay? Ano po ang basis natin? Walang iba kundi ang Bible. Ayan, sabihin mo ulit sa katabi mo, kapatid mo. Sabihin mo ulit sa katabi mo, Bible dapat. Bible dapat, kapatid. Yan ang dapat mong basehan ng iyong buhay, ng iyong pag-iisip, ng iyong pananalita. Everything. We should base our lives, walang iba, kundi po sa Bible. And kung umattend nga po kayo and ng atin po midweek service, pinag-usapan po natin about yung atin pong about this proposition that we are made in God's image. Ayan, hindi ko maklik. Palipat na lang. We are made in God's image to reflect Christ's character in every relationship. So, we are made in God's image. Tayo daw po ay nilikha sa wangis ng ating Diyos to reflect Christ's character upang ipahayag kung ano po yung katangian ng Panginoong Hesukristo in every relationship. Sa bawat relasyon po natin or sa bawat ugnayan po natin sa ating buhay sa ibang tao. And kung atin pong matatandaan, and ano pa po ito, mapapanood pa natin sa midweek service natin noong Wednesday na Made to Mirror, ayan, ay kung atin pong matatandaan po dyan, tayo po ay
pinaalalahanan about sa konsepto ng Imago Dei. No? And ang sinasabi po doon sa Imago Dei, ayan, it's a Latin word meaning image of God. And ang sinasabi po dyan that we are set apart. Unique tayo sa ibang mga nilikha. And we have dominion over them. Pero meron din tayong kakayahan upang makipag-usap, to commune with our Creator. Which is, hindi po yan usual sa ibang creator, no? Ay, sa ibang creation. Ayan. Sa mga hayop, sa mga halaman, ano po, kakaiba. Dahil tayo ay nilikha nga po sa wangis ng Panginoon, and we learned that we resemble God mentally, socially, di ba? Kung paano ang Diyos ay ganito, ganon din tayo ginawa ng Panginoon. And that we are made to display God's glory. Kaya ang truest identity daw po natin ay walang iba kundi matatagpuan natin sa ating Panginoon. We are made to display God's glory. And yung application natin nung Wednesday, ganon din. Ang application po natin doon ay, since we bear the image of God, tayo po pala dapat, no, tinitingnan natin yung kapwa natin in the image of God. So, wala po dapat sakitan. Wala pong dapat siraan. Kasi wangis pala ng Diyos yung aking kapwa. Wangis din ako, nilikha ng Diyos. So ang ibig po sabihin sa ating relationships, we need to identify, we need to consider this, mga kapatid, na ang bawat nilikha ng Diyos, ginawa niya sa kanyang wangis. Bawat nilikhang tao ng Diyos ay ginawa niya sa kanyang wangis. Ano po? And that, yung ating relationships din, nakabase sa Kanya, walang iba kundi sa Word of God. And also, hindi po tayo dapat nako-conscious. We should value ourselves because kawangis tayo ng Diyos. So yan po yung natutunan natin. And for this morning, ang atin pong pag-uusapan ay manggagaling sa 1 Peter 1, verse 13 to 25. And this is a familiar verse dahil na tuturo na po ito, But titingnan po natin extensively kung ano po ang sinasabi ng ating Diyos. So babasahin po natin 1 Peter chapter 1 verses 13 to 25. Ayan. Ang aking pong babasahin ay sa NIV. So, therefore, with minds that are alert and fully sober, set your hope on the grace brought to you when Jesus Christ is revealed at His coming. As obedient children, do not conform to the evil desires you had when you live in ignorance. But just as He who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. 17, since you call on a Father who judges each person's work impartially, live out your time as foreigners here in reverent fear. For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your ancestors, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. He was chosen before the creation of the world, but was revealed in these last times for your sake. 21, through Him you believe in God, who raised Him from the dead and glorified Him, and so your faith and hope are in God. Now that you have purified yourselves by obeying the truth, so that you have sincere love for each other, love one another deeply from the heart. For you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring Word of God. For all people are like grass, and all the glory is like the flowers of the field. But the grass withers and the flowers fall, but the word of the Lord endures forever. And this is the word that was preached to you. Hallelujah. Let's pray. Father God in heaven, thank you, Lord, for the reading of your word. We thank you, Jesus, for your mighty name, O Lord God, and your grace and your love that is sufficient, that is abundant, Father, that is faithful. And
Salamat, Panginoon, dahil alam po namin, Ikaw ang mangungusap sa aming pong kalagitnaan. Loobin mo po, Panginoon, na ma-unfold namin ang lahat ng nais mo, mga plano mo for us, mga paalala mo for us. Lord, Ikaw ang mag-ingat sa aming mga puso, mga isipan, mga buhay, Panginoon. Masakit man ang maituturing ang iyong salita, Panginoon, nais namin itong tanggapin dahil ito po ang nagaling lamang sa inyo. At pinapasako po namin ang aming mga sarili, ang aming buhay, ang aming focus and attention, Father, will be only sa inyo po, Panginoon. Kasama ng mga kapatid namin na nanonood sa FB Live. Father, we entrust you, Panginoon, ang umagang ito na ikaw, Panginoon, ang siyang patuloy na magpapaunawa sa amin ng mga bagay. Maraming salamat po. Ito po ang sama-sama naming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan, palakpakan po natin ang ating Panginoon. At ang pagpalakpak po ay indication na kayo po ay gising. Ayan. Kasi nag-pray tayo, pumikit po tayo, mamaya hindi na po kayo nakamulat. Mahirap po yun, ano? So, yung ating pong binasa, mula sa 1 Peter 1:13 to 25, at ang title po ng ating sermon for this morning is Redeemed to Reflect. Yan. Yung part 1 po, made to mirror. Ngayon, redeemed to reflect. Sabihin niyo po, redeemed to reflect. Redeemed to reflect. Ayan, hindi nila ako sinunod. Anyway, ayan po. Ang pag-uusapan po natin, di ba dun sa midweek, kanina po sa ating introduction, we learned about the image of God or yung Imago Day. Ngayon po, pag-uusapan natin about Imago Christi. Yan, Imago Christi. Isa naman po itong Latin term. Ang ibig sabihin ay image of Christ. Yan, si Christ na po tayo. So kung Old Testament yung ating pong pinag-usapan dati, ngayon po, New Testament na si Jesus na. Si Jesus Christ na po ang pag-uusapan natin. And let's read 2 Corinthians 3:18. Yan. 2 Corinthians 3:18. Yan, ang sabi po dyan, and we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being transformed into His image with every increasing glory which comes from the Lord, who is the Spirit. And dyan po sa verse na yan, kung hihimay-himayin po natin, we all who with unveiled faces, ayan, yung ibig pong sabihin ng unveiled faces po dyan, ibig sabihin wala ng taklob, no? Ibig sabihin nakikita po natin ang ating Panginoon, wala ng taklob. Dahil dati nga, wala ng mga harang or wala ng hadlang. So, kapag ikaw ay naging isang mananampalataya, isang Kristiyano, makikita mo ang Panginoon with unveiled faces, hindi po literally, sinasabi, but ang pinoportray po nito is intimacy. May connection na kayo ng Lord. May relationship na kayo ng Lord. But also, ang sabi po dyan, contemplate the Lord's glory. So, hindi po sinabing, see the Lord's glory. Kino-contemplate mo lang. Bakit? Kasi hindi mo pa talaga perfectly nakikita yung kaluwalhatian ng Diyos. At hindi po natin yun ma-achieve sa lifetime na ito, mga kapatid. Yun po ay mangyayari lamang sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Pero ang sinasabi po dyan, habang kino-contemplate natin ang kaluwalhatian ng Panginoon, ang glory ng Panginoon, ano po ang nangyayari? We are being transformed. Sabi po dyan, with ever-increasing glory. In other translations, from glory to glory. So yun po pala yung dapat nangyayari. Tinanggap ko ang Panginoong Diyos, nakilala ko siya, patuloy ko siyang kinikilala sa aking buhay, and I am being transformed with ever-increasing glory. At ang sabi po dyan, it comes only from the Spirit. From the Spirit. So, we should behold. Ang sabi po dyan, ibang translation pala yun. We should behold God. We should contemplate on God. Ang ibig pong sabihin ng beholding, kung i-define po natin,
hindi po siya yung parang nakita lang, o nakita ko, o yan, alam ko or nakilala ko ang Panginoong Diyos. Hindi po ganon. Ang ibig sabihin po ng beholding, you look at it intently. Tinititigan mo. Yan. Tinititigan mo. So dapat po pala, hindi lang natin tinitingnan ang ating Panginoon. Di ba sabi natin, look up. Sabi natin, mag-church ka. Sabi natin, magbasa ka ng Bible. Hindi lang basta po yung basta-basta. We should behold God. We should look at Him intently. Ang sabi pa po sa ibang translation ng beholding, study carefully. Pag-aralan mo. Kaya, ang sinasabi po dito, no, you become what you behold. Kung ano yung pinag-aaralan mo, kung ano yung tinitingnan mo, tinititigan mo, every day, with passion, with intention, nagiging ganun ka. So, sa atin pong paglalakbay bilang mga Kristiyano, kapatid, dapat po nagiging kawangis natin ang karakter ng Panginoong Hesukristo. Amen. Agree po kayo doon? Kailangan nagiging kawangis ko ang katangian ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Ayan. Nag-a-agree po tayo dyan lahat. And ang sabi po dyan, from glory to glory, we can only achieve that by the Holy Spirit na nag-guide po sa atin with the Spirit of God. So, isa-isahin po natin, babasahin po ulit natin at hihimay-himayin yung ating pong binasang verse sa 1 Peter. And for that, unahin po natin, dapat po, sabi po sa verses 13 to 16, ayan, ito po yung ating dapat na attitude. We should be obedient children. Yan. Obedient children. Sabi ng mga youth, nako, kami na naman to. Ayan. Kami na naman ang bida dito. Lahat po tayo, yan. Hindi lang po yan mga youth at YA, We should all be obedient children. Ang sabi po dun sa ating binasa, ulit sa 1 Peter, we should be alert and sober. Nasa wisyo daw po tayo. And sabi po, as obedient children, verse 14, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. Huwag na natin yung balikan, kapatid. Yung ating dating pamumuhay nung hindi pa natin kilala si Jesus ng lubusan, ating mga pagkukulang, ating mga kasalanan, huwag na natin yung babalikan. We do not conform to it. Sabi doon, break off the lifestyle with the world na puno nga ng lust, puno ng ignorance na sinasabi. And sabi, maging obedient kayo. Sumunod kayo sa Diyos. And alam niyo po, sometimes, ito po yung nangyayari sa atin bilang mga anak ng Diyos. Sino po dito ang anak ng Diyos? Ayan, di ba? Nagigising sila. Sino pa anak ng Diyos? Taas po ang kamay. Ayan. Sige po, maiwan daw yung hindi nakapagtaas. Hindi, joke lang po. Ang sinasabi po dito, kung anak ka ng Diyos, dapat ikaw ay isang obedient child of God. And alam niyo po, sa mga youth and YA, napakadali pong makilala ng isang kabataan, kung yung ma-assess, kung baga, ano kaya siya, sa kanyang faith. Paano po namin yun gagawin? Titingnan po namin yung relationship niya sa kanyang magulang. Diba? Na-agree po ba kayo doon? Kung paano niyo po makikilala yung isang kabataan, kasi hindi mo siya kilala, kunyari hindi mo siya kilala. Pero gusto mo siyang malaman, kamusta kaya ito? Kamusta kaya siya bilang isang Kristiyano? Tingnan niyo po yung relationship niya sa kanyang magulang. Most likely, brothers and sisters in Christ, kung paano mo itrato yung iyong magulang, yung iyong nanay, yung tatay, ganun mo itrato ang Lord. Amen? Ayan, yung mga bata. Ay, sorry po. Okay. Magsasorry na sa mga parents. Pero ganun po kasi yun Minsan po, what we expect from our parents, what we treat our parents po, yun po yung tinitreat natin, sa relationship natin with God. Kung ikaw, hindi mo pinapansin yung iyong nanay,
paano mo papapansinin ng Lord? Hindi mo nakikita. Yung nanay mo nga, nakikita mo araw-araw. Naririnig mo audibly. What more? Ang Panginoon Diyos nakikipag-usap lang sa Bible, through the Bible. Di lalo na. Lalo nang hindi mo binasa. Di ba? Or kung paanong sumusunod yung isang kabataan sa kanyang utos ng tatay niya, 'di ba? Kunyari, pumunta ka dito, pumunta ka yan, gawin mo to, gawin mo yan. Tapos, ano yung attitude mo towards that? Mamaya na. Busy pa ako. Mamaya na, may tinatapos pa akong episode. Mamaya na, meron pa akong games na tinatapos, hindi pa tapos yung run. Ganyan. Sometimes, ganun din po yung treatment natin sa Lord. Devotion time na. Mamaya na. Hindi pa tapos yung episode. Gawin mo to, gawin mo yan. Teka lang, parang hindi naman yan yung yung tama eh. Diba? Meron po tayong ganong attitude. So, for those of us na medyo nandun na sa medyo hindi na kabataan matatawag. Ay, hindi kabataan pa rin pala ako. Tingnan po natin, kasi baka kung paano natin na-treat yung ating mga magulang dati, nung kasama pa natin sila, or habang lumalaki tayo, ganun pala yung ginagawa natin sa Lord. Hindi pala tayo close sa parents, kaya hindi rin tayo close sa ating Panginoon. So we should be cautious with that. And ang sinasabi po sa atin pong binasa, we should look at God's holiness. Sabi po dyan, and kasama na po ito sa mga preaching nung nakaraan, But just as He who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy, for I am holy. We should look in God's holiness para po maintindihan po natin yung call to be holy. Kasi hindi talaga natin makikita that we are set apart, that we are children of God, that meron tayong dapat gawin, meron tayong effort, kung hindi po natin naiintindihan ang kabanalan ng ating Panginoong Diyos. And verses 17 ang sinasabi po dyan, since you call on a Father who judges each person's work impartially, live out your time as foreigners here in reverent fear. Foreigner, sabihin mo po sa katabi mo, foreigner ka. Foreigner ka, hindi sa Pilipinas, mga kapatid. Dito sa mundong ito. Bakit? Saan tayo citizen? We are citizens of heaven. Ayan. Sabihin mo, wala naman po sigurong ayaw maging citizen ng heaven. Gusto naman po siguro natin. Baka mamaya i-prefer nyo pa yung Amerika kaysa sa heaven. Mas mataas po yun. Ayan. Yung Amerika dito lang po yun. Pero ang sinasabi po ni Paul sa Philippians 3, we are citizens of heaven. We are not of this world. Kaya ang sinasabi din po dito ni Peter, intindihin natin, alalahanin natin, hindi tayo taga rito. We should live our lives, sabi dito, in reverent fear. Ano man po yung atin pong paglakad sa ating Panginoong Diyos, we should identify na, teka, ang Panginoon just, ang Panginoon holy. So His love is holy love. His love is holy, mga kapatid, is set apart. His justice is holy. We are living out, worshiping a holy God. And marami man po tayong mga pine-prepare, lalo na po yung mga magulang dito. They are preparing for the future of their children. Siyempre, hindi naman nila alam kung kailan darating si Jesus. Buti kung bukas na, di ba? Paano kung matagal pa? Kailangan po nila ng i-sustain yung kanilang mga pamilya. So, they keep on investing in things na talagang mapapakinabangan in the future. Ano po yun? Mga properties, mga insurance. Yan, sino pong may insurance? Yan, dito. Pero, ang sinasabi po natin, hindi lamang po dapat tayo insured. We should also be assured. Kapatid, insured and assured. Amen? Alam po dapat natin yung future po natin sa ating Panginoong Diyos. And we should identify na ang buhay po na ito, it should be holy as well. Kasi nga,
nire-reflect nga natin, mini-mirror nga natin ang ating Panginoong Diyos. And in verses 18 to 21 po, ang sinasabi po dyan, hindi daw po tayo binili sa imperishable things lamang. We are bought at a price. We are redeemed, sabi dito sa binasa natin, hindi lamang sa silver, hindi lamang sa gold. We are redeemed from the empty way of life, but with the precious blood of Christ, a lamb without the blemish. Ano po? And so, hindi po natin dapat iniisip that we are worthless, na wala po tayong kwenta, na wala po tayong silbi. Lalo na sa mga kabataan ngayon, feeling nila pag meron silang hindi ginagawa, wala na silang kwenta, wala na silang masasabi, ano? Pero sometimes, no, doon po sa mga, sa iba din, no, pag hindi po natin nagagawa yung gusto nating gawin, kunyari, meron tayo talagang sinasabi sa Lord na, Lord, ito po yung gusto kong gawin for you, tapos hindi po natin nagawa, we feel bad. Pero ang sinasabi po dito ng Panginoon, hindi sa lahat ng works mo na yon, you are still valued. You are still bought at a price by Jesus. At yung validation po natin, hindi po dapat natin dinidepend sa mundo, sa standards ng mundo. Saan po dapat? Sa standards ni God. That's why, wala pong Kristiyano na nag-aabang kung ilang likes na yung meron siya. Amen. Wala pong nagpaparamihan, di ba? Na sinasabi mo, ito yung picture ko, favorite ko to, tapos konti lang yung nag-like. Tapos feeling mo pangit ka na kasi hindi nila like, ganon. Wala pong ganon. We need to understand, yung social media na yan, hanggang dyan lang yan, hindi mo madadala yan sa langit. And that, si Jesus, He gave His life for us. He gave His life for you. So ano man yung sabihin ng ibang tao, ano man yung sabihin nila against you or i-judge against sa'yo, wala yung bearing. Ano po? Dahil alam natin na binili tayo ng Panginoon. Ang katumbas ng aking buhay ay dugo na banal ni Jesucristo. And our hope is in Jesus. So knowing all of these things, mga kapatid, we must therefore live our lives by faith. And I just want to share a few testimony sa aking pong buhay. Ako po ay nag-take ng mga personality test. Yan. And maniniwala po kayo kung sasabihin ko po ako ay introvert. Ako po ay tested siguro mga 80 plus or 89% na introvert niya. Ibig sabihin po, talagang yung energy ko, hindi ko, nade-drain po yung energy ko kapag nakikisalamuha sa ibang tao. And nung inner healing seminar po natin, dati po kasi may naganap na inner healing seminar where I thought na kasi hindi naman yun yung first time na naka-attend ako ng ganong seminar, okay na ako, parang ganyan. Pero may pinaalala po ang Panginoon. Sabi ko, yung tanong ay nagsimula sabi ko nga, kasi naaalala ko po dati nung ako'y bata pa, ay mahilig po akong mag-model. Ayan, mag-model. So, pinapasali din po ako sa mga pageant. Yung mga sa school lang po na pageant, ganyan. Bata pa po ako noon. And sinasali po ako. So, ibig sabihin, hindi po ako mahiyain at the time. So, tinatanong ko sa Lord, bakit, saan nag-start? Saan kaya nag-start na ako'y naging mahiyain, ako'y naging takot sa tao, takot makipag-usap, insecure. And then, nung inner healing seminar po, after the seminar, nandun talaga yung processing. Naalala ko po yun, yung mga experiences ko nung maliliit. Ako po pala ay biktima ng bullying sa school. At ako po kasi ay malaking bulas. Ayan, kasi alam nyo naman po, kikita nyo naman po, may evidence naman na malaki akong bulas nung bata. Medyo nung grade 5, grade 6, ganito na po ako. Yung aking pong structure, ng katawan. So, di ba medyo nakakatakot yung mga anak-anak nyo na grade 5, tapos may classmate na ganito kalaki, no? So,
ganun po yung ano ko. Medyo malaki po ako talaga sa ibang, compared sa ibang bata. And nung pong ano kasi, mga grade 2 hanggang, tama ba yun? Grade 1. Grade 1 to grade 4, ako po ay kasali sa dance troupe. Yan, di ba? Nagda-dance po ako noon. Para sa school po ito, sa school. Pero, that time po, syempre, lumalaki na nga ako, no? Medyo nabubuli po ako. Na-isolate po ako kasi parang, alam mo po, yung feeling na iniiwasan ka nila, feeling na pinagtatawanan ka nila kasi ang laki mo, ganyan. So, may mga ganun pong mga, anong tawag doon? May mga ganong situation. And nangyayari po yan sa mga school, mga parents. Ayun. So, ang nangyari po, tumigil na lang ako mag-dance. And after that, siguro, talagang medyo na-insecure po ako sa sarili ko. Punong-puno ng insecurities hanggang sa ako po ay patuloy na lumaki, magdalaga, ganyan. Hanggang sa nandito po kami sa church na ito, no? Punong-puno pa rin ng insecurities ang life ko. But we are Christians. Nasa Sunday school po kami noon, nag-church po kami, no? And we are a Christian home. But, nandun po yung insecurities talaga. Not until, di ba, nandun talaga yung aking pag-accept kay Jesus Christ, that Lord and Savior of my life, na naintindihan ko, teka, bakit ba ako nahihiya? Bakit ba ako nai-insecure? Bakit ba ako natatakot makipag-usap, mag-open up? Meron pong mga ganong realizations. Meron pong ganong enlightenment na provide ang ating Panginoon. And I realized, hindi po pala dapat yung sarili ko talaga yung aking pinapakita. Hindi po pala dapat yung aking personality or hindi ako defined ng personality type ko. Ayan. Or kung ano po yung mga kaya kong gawin or kung ano yung mga napapansin ng ibang tao sa akin. I am not defined with that. I am defined by my Creator, by my Lord, by my Savior, Jesus Christ. Kaya naman po, nagkaroon ako ng confidence at pinanghawakan ko po yung Jeremiah 17:7. Blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. Because kung hindi ko po yun na-realize, wala po ako sa unahan nyo ngayon. Nasaan ako? Nandun ako sa pinakamadilim na bahagi ng sanctuary na ito. Kasi nahihiya ako. Pero since I know God, since I realized and accepted God, at yung kaya niyang gawin sa buhay ko, hinayaan ko po ang Banal na Espiritu to work with my life. Amen. At alam ko po, marami po kayong mga testimony dyan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God. And as we continue sa atin pong pagbabasa, sinasabi nga po dito, our faith, our hope should be in God alone. Pero ito na po yung application. Ayan. Nandito rin po sa atin pong binasa. How can we apply itong sinasabi na redeemed to reflect na to? And magsisimula po yan dito sa verse 22. Purified to love. Ayan. So, sabi po dyan, verse 22, now that you have purified yourselves by obeying the truth, so that you have sincere love for each other. Love one another deeply from the heart. Sa ibang translation mo, from a pure heart. Yan. So, ang sinasabi po dyan, since you are purified, since you are redeemed, since naiintindihan ko yung pagmamahal sa akin ng Panginoon, I am able to love sincerely. So, yan po yung ating pagdidiinan ngayong umaga. Purified people should be able to love sincerely. Amen. Purified people should be able to love sincerely. Ano po ang ibig sabihin niyan? Sa lahat po ng ating relationships, tayo po ay nagmamahal. Amen. Tayo po ay nagmamahal. Amen. Amen. Sa atin pong mga relationship, naku po, yung may mga asawa dyan, magdi kayo nag-amen. Naku, lagot kayo mamaya sa bahay. Ayan. So, dahil alam na po pala natin ang pagmamahal na ito ng ating Panginoon, kaya na rin natin itong i-extend sa ibang tao. Kaya na rin nating magmahal
And usually, lalo din sa, ngayon, kanina pa nababanggit yung mga single daw. Yung mga kabataan, mga single din, na naghahangad ng pagmamahal. Sabi, do you want a love that is sincere? Okay? So dapat pala, mahalin muna ang Lord. Amen. Dapat mahalin muna ang Lord. Titingnan, nakikipag-eye contact na ako dito sa mga pag itong mga to hindi pa natuto, ewan ko na ha. Ayan. So, dapat mahal muna ang Lord. And also, ganyan tayo sa ating pagmamahal sa ibang tao. We should be intentional. Hindi tayo pa-fall. Amen. Hindi tayo ng friendzone. Amen. Yung relationships natin, brothers and sisters, kailangan intentional po yan. Kung talagang nandun, yung pag-intindi natin. Kasi minsan, we are looking for love in all the wrong places. Minsan, naghahanap tayo ng love online. Ayan, ang dami ng mga nakikilala ngayon online. Kung sino-sino nung nakikilala. Tapos hindi mo pa kilala masyado yung tao. Parang sabi niya, parang mahal ko na siya. Hindi ganun yan. Okay, mga kapatid. Sabi nga ni Pastor, naalala ko to, hindi ka nakaka-establish ng relationship agad-agad sa isang tao na hindi mo pa talaga kilala. Kailangan mo talaga siyang kilalanin. Kailangan mo siyang kausapin. Kailangan mong talagang himay-himayin yung kanyang buhay. Kasi isang napakalaking desisyon po nito, mga kapatid. So, ang sinasabi po dito, hindi lamang tayo nagmamahal sincerely, pero maghahanap din tayo ng pagmamahal na sincere. Sana nagsisink in po yun, that we should look for love that is pure, that is sincere, that is from God. Kasi kung mali pa rin po yung source natin or definition natin ng pagmamahal, ate kasi ang bait-bait naman niya. First time ko naka-feel na na-appreciate niya ako. Grabe yung mga compliments niya sa akin. Ganon naman tayo lahat makukuha, Pero, is it love? Coming from God? At babalik tayo, sabi nga natin, ang basis natin ng pagmamahal, walang iba din, kundi ang Word of God. Sabi sa 1 Corinthians 13, love is patient, love is kind, it does not envy, walang pagsiselos, it does not keep record of wrongs, walang historian, hindi mo inuungkat yung mga dati-dating mga maling-mali, ganyan. And sabi, it always trusts, walang pagdududa, it always hopes, it always perseveres. Sabi ng Panginoon, love never fails. And if that love, yung love na ini-explore mo ngayon, yung love na pinapaniwalaan mo ngayon, ay hindi ganon, kailangan mong tanungin, is it from God? Paano ba? Hindi ko ma-explain I cannot explain through words anymore. Pero sana po, mga kapatid, all of our desires, all of this love na hinahanap natin sa mga maling tao, sa mga maling places, ay maglalaho. At hanapin lamang po natin ang love na buo, love na kompleto, love na nanggagaling sa ating Panginoon. Amen? So you must also evaluate your relationships. Hindi pala kayo lang. Sama ko na yung sarili ko. We must evaluate our relationships. Are they rooted in obedient love? Yung mga friendships mo, are you intentional? Friends lang ba talaga sila o meron kang ibang agenda? Tigilan mo na yan. Yung pagsunod mo sa iyong mga magulang, yan ba ay napipilitan ka lang? Yan ba ay nais mo talagang gawin dahil mahal mo sila? Yung pakikipagkaibigan mo kay brother, kay sister, o sa kapitbahay mo,
Hindi ba dahil, teka baka mamaya mautangan ko to pag nangailangan ako. Wag naman po sanang ganon. We are intentional sa atin pong mga relationship. So, sabi po yung atin pong pag-ibig, yung ating pagmamahal, it should be rooted in obedient love. Next po, verse 23. For you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring Word of God. So yan po yung next natin. The Word doesn't just save us. It sustains us. Ayan. So, knowing, yan, yung ating pong, yung ating pong tema for this year, keeping and ensuring the Word of God as a plumb line of our faith. And sinasabi po dyan, yung ating actions, yung ating buhay, dapat po ina-under talaga natin sa ating Word of God, sa ating Bible. Hindi lamang po yung kaligtasan natin, hindi po yan natatapos. It should also sustain us. So, we should also learn to evaluate yung faith po natin. Am I being transformed in Christ-likeness? So, ang nais ko pong gawin ninyo sa umagang ito, balikan niyo po yung inyong buhay. 10 years ago, sino ba ako? 10 years ago, ano ba yung faith ko? Meron akong nakausap kahapon, Nabasa niya yung journal niya, sorry talaga. Nabasa niya yung journal niya, tapos pinag-compare niya. Ay, bakit ganito yung mga reflection ko dati? Pero ngayon, naiintindihan niya na. 1 year lang po yung pagitan nun. At nung pong nakaraan din, kami ay nagbabasahan din ng mga letters and old journals, di ba? Sa amin pong pamilya. Natatawa po kami kasi ganun po pala kami. Mag-isip. Ilang years ago na. And nakakatuwa pong isipin, if ever, kahit nga yung mga memories sa social media, yung sa Facebook ba yon, yung mga memories, tapos makikita mo yung mga post mo dati, yung wall mo, ginawa mong comment section dati, Kasi kung ano-ano yung mga pinagpo-post natin. And makikita natin kung paano tayo nagbabago. Pero ang tanong po, ito, are you getting better? Are you getting more and more like Christ? Are we transforming each day from glory to glory and be more like Christ? So yan po yung ating dapat goals in life. Yan po ang ating goals sa ating pong buhay. Maging kawangis ang ating character. So sana po 10 years ago, mabait ka. Ngayon, ang bait-bait mo na. Baka bukas ang bait-bait-bait mo na, di ba? After po doon, heaven. Perfect ka na. Sa langit ka na, perfect ka na eh. Ayan. So next po natin. 24 to 25. Ayan, patapos na po tayo. Sabi po dyan, for all people. Ay, 23 to 24. Pala. Ay, mali pala. 24 to 25. Ayan. For all people are like grass. Po. And all the glory is like the flowers of the field. The grass withers. At kinote po ito sa sa Old Testament, Isaiah daw. Ayan. Sa Isaiah. The grass withers and the flowers fall. But the word of God endures forever. So, ang tao po ay ang tawag dito, itinulad. Ayan, hirap kunin ng Tagalog. Ang tao po ay itinulad sa damo at sa bulaklak. Maganda pong tingnan, fresh, pero kapag dating po ng panahon, it will die. Ganun po ang tao. Tayo po ay nabubuhay dito sa atin pong mundong ibabaw, pero sometimes, marirealize din natin, in time pala, marirealize din natin na we will all pass away this world. At tanggap po natin lahat yon. So, lahat po ng ating mga pagkatao, yung pong ating identity, yung sabi po dyan sa ating slides, don't anchor your identity in what withers, but root it in what never dies. So, tingnan po natin, what is the basis of my actions?
in all my decisions in life. At dyan po sa maliit na circle na yan, nandito, makikita po dyan, isang pamilyar, dun sa mga nakasama ko sa seminar, sa school. Yan po yung aming diniscuss. Ito po yung diniscuss namin sa Christian ethics, kung paano tayo mamumuhay. Yung sa outer circle po, nandyan po yung mga rules, yung mga given na mga commands talaga na sinasabi ni God sa Bible. Commands para magpatawad, commands para mahalin ang ating mga kaaway, commands para hindi gumanti. Yan. At malinaw po yan sa Bible. Pero kung titingnan po natin yung inner pa, makikita po natin dito yung character of Christ. Diyan naman yung principle. Ano yung mga pinapaniwalaan mo? And these are the things na tumutulong sa'yo. Paano ako magdidesisyon? Paano ako magre-react sa mga bagay-bagay na dumarating sa buhay ko? Dahil character na po yun ni Christ. At yun po yung dapat nating ipinapamuhay. At sa pinaka-center po nun, kung atin po yung titingnan, makikita po natin ang heart ni God. So sa lahat po ng issues, kung ano-ano pong mga issues, addiction, about sa government, about sa environment, kung titingnan po natin, ganyan po tayo pala dapat mag-iisip. Ganyan po natin siya dapat i-assess. Ano ba sinasabi ng Panginoon sa Bible? So, aalamin natin yon. And yung attitude natin, ano yung ginawa ni Christ about this? Tapos makikita natin po, dyan, sa pinaka-center niyan, ano ba yung nasa puso ng ating Diyos. So, ganyan po tayo dapat mag-iisip. Commands of God, character of Christ, and heart of God. Ayan. So, next po. And last, ayan, preach into our lives. Ayan. Preach into our lives, sabi dyan. Lahat nung sinabi doon ni Peter, and then at the last sentence, nandun siya, this is the word that was preached to you. Mga kapatid, ito pong gospel na atin pong binabasa, atin pong pinapahayag. Ito po yung gospel na preach sa atin. And sabi, the gospel that we received is the gospel that we reflect. So, kailangan po tayo maging maingat. Napakarami na po ngayon sa internet na maling mga katuruan. Let us pray for discernment. Every now and then, wag po tayo, lalo na po yung madaling mag-give in sa mga fake news, sa mga fake theology. Meron na rin po yan ngayon. Mga theology na hindi nakasentro sa ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Hesukristo. At nakakalungkot pong isipin, that sabi nga po, nasa last days na tayo kasi nandun na po yung deception. Kahit sa mga mananampalataya, nalilinlang na po ng kaaway because of this fake and false theology. Pero ganun din po ito po yung ating kailangang pag-ingatan sa ating buhay. Ano yung tinatanggap ko na theology para maging guide sa aking buhay Kristiyano. And we also remember yung mga tao po na nanalangin para sa atin, na nag-share para sa atin. Marami-rami po tayong mga testimony kung paano po tayo nakakilala sa ating Panginoon. Meron dito na born again dahil ang nanay at tatay niya ay born again. Meron dito ay shinera ng kaibigan, shinera ng teacher. Ayan. Sabi ko nga kahapon pala, naririnig ko yung mga testimony ng mga kabataan. Kailangan pala talaga ng mga Kristiyanong guro. Dahil nandun talaga yung influence nila for the children. Na nandun po yung heart na nais natin na mag-share ng Word of God sa kung nasaan man tayo. So iba-iba po yung ating testimony, panalangin din po natin sila, yung mga tao na ginamit ng Panginoon para tayo ay makakilala din sa kanila. And because of this, nandun po yung ating
journey ngayon. Nandito po tayo kung nasaan man tayo. Sabihin man natin, hindi ako proud sa faith ko ngayon, shaky, mabagyo. Pero, mga kapatid, ino-honor ka ng Lord na nandito ka ngayon nakikinig ng salita niya. Amen. Pinili mo ang Panginoon. Amen. At naririnig mo ang kanyang salita ngayon, kaya alam ko nakangiti ang Panginoon sa iyo ngayon. Alright. So sa atin pong pagtatapos, gawin po natin tong isang illustration. Yan. Medyo, hindi pa natin yan na-experience, pero tingnan lang natin sa picture. Kasi, ang isa daw pong nanay, ayan, makaka-relate ang mga nanay, na nagbubuntis, nandoon po yung yung pag-iingat. And alam niyo po, marami po akong mga kaibigan, mga pinsan din, na nakakatuwa po kasi kilala ko po sila as a person at grabe po sila talagang, ang tawag doon, fun as a person. Kunyari po yung pinsan ko, talagang ini-spoil niya kaming mga pinsan niya kasi wala po siyang kapatid. Nakita po namin nung single siya, nagkatrabaho siya, nililibre niya kami, binibili niya kami ng mga ganito, tas materially talagang medyo in-splurge niya yung sarili niya. And then pinapasyal niya po kami, kaya po kami nasa Maynila nung mga kabataan namin, nakakapasyal po kami dahil doon sa pinsan ko na yon. Pero nagbago po siya. Simula po nung siya ay napunta ng Amerika, nagkaroon ng asawa, nagkaroon ng mga anak. Nakita ko po yung shift sa kanyang personality. Bakit? Dati-dati, ang una niya mga titingnan talaga, mga bagong bag, bagong shoes, bagong gadgets, ganyan. Pero ngayon, ano yung inuuna niya? Gamit ni baby, gamit nito. Hindi na po niya na masyadong inaiisip yung kanyang mga sarili. And then, katulad din po ng mga friends ko, dati po, ang usapan namin talaga kung ano-ano. Kung ano-anong level. Pero nung siya po ay nagkaroon ng anak, wala na po siyang bukang bibig, kundi ang kanyang baby. Paano kaya ang aking anak? Hindi mo na rin siya mayaya kung saan-saan. Kasi paano yung magbabantay sa aking anak? Paano yung kakainin ng aking anak? So gano'n na po yung kanilang mga mindset. At katulad din daw po yan, na yung isang babae, pag maging isang nanay ka, magta-transform talaga yung buhay mo. It will start internally. Makikita po nila yung pagbabago sa kanilang katawan. It will change. Ayan, lalaki yung tiyan. At in the long run, magkakaroon ng anak, magkakaroon ng mga maternal instincts. Kaya pala yung mga babae, talagang sensitive sila sa high pitch na sound. Tapos yung lalaki daw sa low pitch na sound. Kasi parang for security purposes naman yon. Pero yung mga nanay, built sila para marinig nila yung anak nila na umiiyak sa gabi, di ba? Doon sensitive ang mga babae na sinasabi. Pero ang sinasabi po natin, kapag ikaw ay nagkaroon ng anak, nagkaroon ng pamilya, hindi ka na yung dating ikaw. Ikaw ay nagbabago na. So, tingnan po natin yung ating mga sarili bilang mga Kristiyano. Simula nung tinanggap ko si Jesus, simula yung tinanggap ko si Kristo, ang nagbago sa akin? Hindi lamang po sinasabi natin Kristiyano ako, nilalagay natin sa mga papeles natin, ano ang religion mo, born again Christian, dinideclare mo ikaw ay Christian. Doon sa mga Christian yung pangalan, di ba? Since birth. Christian sila. Pero hindi, yung pagkakatanggap mo kay Jesus as personal Lord and Savior. Hindi po yan basta-basta lang sinasabi, basta-basta lang dinideclare. It should manifest sa buhay po natin. Katulad po ng motherhood, it should change you. It should transform you. Merong pagbabago dapat. So kung ganun ka pa din, simula nung hindi mo pa kilala si Jesus, tapos ngayon nakilala mo na siya, may mali. Kasi meron po dapat transformation. Because we are under the Lordship of Jesus now.
So ang sinasabi po dyan, our salvation not only transforms us, but it also shapes our relationship through obedience and love. At yan na po yung ating conclusion for this morning. We are redeemed to reflect Christ, and that same word that raised us as hope for the others. And that same word that raised us is the hope of the others. So, yung atin pong nire-reflect, yung redemption natin, yung salvation po natin, ito po yung nagiging pag-asa natin. Kaya naman tayo po ay makakapagbahagi din sa iba pong tao. So, babalik po tayo dun sa atin pong premise sa part 1 and part 2 ng sermon na ito. We are made in God's image. Nilikha po tayo ng ating Panginoong Diyos to reflect Christ's character in our relationship. So magandang umaga po sa inyong lahat at purihin po ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Sige po, tayo pong latay tumayo. Thank you, Pastor Olab. Awit po tayo ng awit sa Panginoon. Kung kayo po ay hinipo ng Diyos po sa ating na narinig, ang altar po ay laging open para po sa ating reflection, ano man po yung gustong sabihin ng Diyos sa atin. Ilapit lang po dito po sa altar, tayo po'y mananalangin.
Bigyan po natin ng pagkakataon na kumilos po ang Banal na Espiritu po sa ating kalagitnaan. Panginoon, sa narinig naming mensahe, alam po namin, Lord, na napakahalaga ng mga salitang ito. Dahil wala kang ibang hangad, Panginoon, sa iyong mga nilikha, kundi maging katulad ni Kristo. Aaminin po namin, Panginoon, napakarami pong mga sagabal, napakarami pong mga suliranin na siyang nagiging dahilan kung bakit hindi po makakilos ang Banal na Espiritu po sa aming mga buhay. Kaya, Panginoon, ngayon pong umaga, kami po'y nagpapasubmit sa iyo, nagpapakumbaba, hiningi ang patawad, Panginoon, sa mga bagay na nagawa namin, mga bagay na hindi po namin alam pero nagawa namin mali. Panginoon, ang mga bagay nito, Lord, ay aming dinadala sa iyong paanan. At kami patawarin, Lord, sa mga kabigatan na aming daladala. Ayaw na po namin itong gawin, ayaw po namin itong dalhin, Lord, pero sila po'y sumusunod sa amin, Lord. Kaya nga po, natagpuan namin ang aming sarili na hindi namin pala kaya ang mga bagay na ito. Kaya nga po, ito'y sinusuko namin sa iyo, Panginoon. At ikaw po ang malayang makakilos sa buhay po namin. Kaya, Banal na Jesus, sinasubmit namin ang aming mga sarili sa iyo. Nagpapakumbaba at hiningi namin ang iyong pagkilos, ang iyong pong kamay na makapangyarihan ay idantay po sa aming mga katawan upang makaranas po kami ng mga kabigatang ito ay mawala sa buhay po namin at maghari ka sa aming mga buhay. Kaya Lord, kami po ay nagpapasakop sa iyong kabanalan. Panginoon, linisin mo po ang altar na to, O Diyos, para po sa iyong mga anak upang kami makalapit, makatanggap ng iyong pagpapala. Move in this place, Lord. Touch our hearts, O God. Cleanse us, O God. Cleanse us, O God. Awitin po natin muli ang awiting ito. Ang ihago po kayo dito po sa altar. Kung tayo po'y nag-pray ng may kababaang loob, at aminin natin na hindi natin kayang pasanin ang ating mga dinadalang mga suliranin. Kapatid, ibigay natin sa Diyos yan. Hayaan natin ang Diyos ang magpasan ng kabigatan natin. Katulad po ito ng pagpasa ni Kristo sa cross at napagtagumpayan niya ito baging sa kamatayan, siya ay nabuhay na muli upang bigyan tayo ng pag-asa. Kaya ikaw po ay aking tinatawagan, kapatid, dito po sa unahan. Dalhin mo, kapatid, ang kabigatan yan sa Diyos. Makaasa po tayo. Palalayain tayo ng Diyos. Bibigyan ng kagaanan. At uuwi po tayong masaya. May pagpapala at siyang iginawad ng Diyos sa atin. Sige, kapatid, hindi ko po alam ang inyong kalagayan ngayon. Pero alam ng Diyos, kanina pa lang nagsisimula tayo ng pagsamba. Kumikilos na ang Diyos sa buhay po natin lang. Open ang altar po nito, kapatid, sa inyo po. Hallelujah. Yes, Lord. Sa nakatungay po sa Facebook Live ngayon, Lord, Panginoon, pangunahan niyo po sila. So sila mong po ay may mga
dalahin, mga suliranin. Katulad po ng aming panawagan, kayo rin po ang siyang tutugon sa kanilang mga dalangin. Mangusap ka, Panginoon, sa kanila. Sige po, habang naghihintay po tayo, hakbang po tayo, kapatid, dito sa altar. Dali natin ang kabigatan niyan. Huwag mong pasanin ang kabigatan. Ibigay mo sa Panginoon. Dahil siya ang Diyos po ang tutulong po sa inyo. Katulad po ng linya ng awiting ito, hindi tayo bibiguin ng ating Panginoon. Magkaroon po tayo ng confidence dahil ang katapatan ng Diyos ay laging nandyan at ipatadama niya sa atin ang kanyang wagas na pag-ibig, wagas na pagmamahal. Jesus is waiting for you. Calm down. Calm down, Holy Spirit. Hallelujah. 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 My heart will sing.
Kayo po ba'y naniniwala na walang problema na hindi kayang bigyan ng solusyon ng Diyos? Amen. Diba? Kung tayo man po ay nasa digmaan ngayon spiritual, ano man po yung kagutuman, karamdaman, may mga struggle sa family, may mga bagay na hindi po natin kaya, deklara po natin ngayon pong umaga na tayo po'y pagtatagumpayin ng Diyos. Amen po ba? Pagtatagumpayin tayo ng Diyos sapagat ang Diyos po ay nagbigay ng pangako na tayo ay pagtatagumpayin anumang laban meron tayo, at let us declare the battle belongs to God. Amen? Awit po tayo. Sige po, salamat po. Victory. When all I see is the mountain, see a mountain. Come on! As I walk through the shadows, your love surrounds me. There's nothing to fear now. Natakot ka ba, kapatid? Declare. Yeah. So when I'm fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. And every fear I lay at your feet. I sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. And if you are for me, be against me. For Jesus, there's nothing impossible for you. When I see all the ashes, you sit on When all I see is the cross, that you see me Come on! So when I fight on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. And every fear I lay at your feet. I sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. The battle belongs to you. Oh, mighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God.
praise. Hallelujah. Yes, Lord. Walang anumang takot, wala mang anumang karamdaman, kagutuman, Lord. Father, we declare, oh God, we are more than conqueror. Hallelujah. Because of you, Lord Jesus. Kaya Panginoon, salamat po. Pagpalain niyo po ang iyong mga anak na buong tiwala na binibigay sa iyo aming Diyos. Kaya Panginoon, basbasan niyo po ang bawat isa, Panginoon. Kasama na po ng mga kapatid namin sa Facebook Live ngayon. Lord, kami ay inyong gabayan, pagpalain, dalhin sa aming mga patutunguhan ng ligtas. Panginoon, sa iyo po namin malugod po at na binabalik ang papurit karangalan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Jesus. Ang lahat po na nagtagumpay ay sumigaw ng malakas na Amen! Amen! Mga kapatid, tapos na po ang ating gawain. Umayo pa kayo sa pangalan po ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. God bless po. Amen. Hallelujah. Ikaw lang ang pupurihin ko. Ikaw lang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig ko'y tunay at totoo sa aking buhay. Ikaw ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Problema may dumating, problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Problema may dumating, problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Mga salita mo, Panginoon, mga salita mo ay di nagbabago. Tunay nga, O Diyos, mga salita mo ay di magbabago. Sa mapagpalang umaga, mga kapatid, ingat po sa pag-uwi.